yan eh. Yang si Bam Aquino, yang si Kiko Pangilinan, sila ho, yung palihim na nakikisiping ika nga sa administrasyon ni Marcos Jr. Hindi literal na siping ha, baka naman literalan maraming sintu-sintu dyan eh. Yung mga pakawala ni Lisa eh. Hindi ko sinasabing nagsisiping, nagtatali, ganon. Ibig sabihin, ika nga nakikikontsaba, nakikitulog sa administrasyon. Yang si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, sino sa mga pinklawan at dilawan na hindi nila ginawa ang ginagawa nitong mga trapo na to. Kaisa-isa si Rowena Guanzon. Kaya ganun na lang ho natin respeto yung ali na yon. Kasi mula nung panahon ng eleksyon 2022, hanggang ngayong mga panahon na to, tuloy-tuloy ang pagdira niya doon sa bangag na presidente. Pero itong mga to, tumanggap yung kanilang mga kamag-anak ng pwesto sa pamahalaan ni Marcos Jr. Kaya di ko kayo magtaka, kahit anong kapalpakan, kahit anong kababuyang gawin ng administrasyon ni Marcos Jr., hindi yung nagsasalita yung ali na yan. Yan ang dahilan kung bakit hindi kayo mananalo. Yan ang dahilan kung bakit isusuka kayo ng sambayan ng Pilipino sa 2028 presidential election. Dahil wala kayong paninindigan. Ang pagkapanalo ni Bam at nitong si Kiko, sa isang kadahilanan na minanipula ang nagdaang eleksyon. Sa tanggapin nyo man at sa hindi, yun ho talagang nangyari dyan. Ngayon naman, ang gawin nyo, magpakatotoo kayo sa sambayan ng Pilipino. Pagkamali, banatan nyo. Pagkatama, edi purihin nyo. Ganun lang naman ho kasimple yan. Kaso ang problema, nagsusumigaw na ang kabalbalan ng administrasyon, tahimik pa rin kayo. Ano nga aasahan nyo sa mga kababayan natin? Pupurihin kayo. Mga loko-loko, ito mga kababayan, dito na ho tayo kay Senator Mig Zubiri. Ilagay lang natin dito si Risa Hontiveros. Dahil itong Hontiveros na to, malaking salot ho ito sa gobyerno. Malaking salot ho ito sa sambayan ng Pilipino. Kung gusto nyong umayos ang pamahalaan, tanggalin itong ali na to. Kasi perwisyo ho yan, sa totoo lang. Napakalaking perwisyo ho ang inabot ng sambayan ng Pilipino dito sa ali na to. Ano bang ginagawa niya ngayon sa Senado? Mali, siguro ngayong mga panahon na to, ititigil niya na yung kakaimbestigan niya. Dahil bawat ihaharap niyang witness dyan, tatanungin natin siya. Sigurado ho kayo, madam, after 1 year, hindi babaliktad yan ha. Baka maya-maya, iba naman sabihin niya pagkatapos ng 1 taon, di ba? Kagaya nitong si Alias Rene. Dito na ho tayo kay Mig Zubiri. Kaka-content natin kay virus, na-virus ho tayo. Anak na to. Kaya na nga ba sinasabi natin? Uso ho, uso eh. Pati itong si Senator Mix, nakikiuso siya. Pakinggan nyo ho yung boses niya. Pakinggan nyo. Game. 10 bills sa 20th Congress. Ito po ay ang number one. No? Number one advocacy that we'll be fighting for in the 20th Congress is the Anti-Online Gambling Act. And also the 100 peso minimum wage hike. Itutuloy po natin ito. Yung Department of Disaster Resilience, yung National Land Use Act, National Water Resources Act, National Defense Act, yung Revised Philippine Coast Guard Law, Barangay Health Workers Act, Magna Carta for Barangays, at ang Secrecy of Bank Deposits Law. Unang-una po sa aking listahan ang Anti-Online Gambling Act kung saan maglalagay po tayo ng blanket ban sa lahat ng uri ng online gambling. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Para tuluyan na natin matigil ang online gambling na umuubos ng pera ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor. And similar to how we banned e-sabong, similar how we banned Pogo, ito ay magandang hakbang para matanggal na po itong addiction sa ating mga kababayan. From our elderly to our children, it is so easy to fall victim to the silent epidemic of online gambling. Anyone can easily fake their identities and their ages online. Kahit mga minor de edad, kayang gamitin ang mga online banking accounts at e-wallets ng kanilang mga magulang para makataya sa mga online gambling sites na ito. At dahil madaling gamitin at nakaka-addict laruin, talagang nalululong po ang ating mga kababayan dito sa online gambling na to, lalong-lalo na ang mga kabataan. At sino naman hindi ma-addict? All over the internet and along our busiest highways, our biggest celebrities are promoting online gambling with colorful, shiny, shout out
kay Vic Soto, asawa ni Tito Soto. Taga-promote ng sugal yan si Tito Soto. I mean, mali. Vic Soto pala, sorry. Vic Soto, senador yung kapatid mo, nagpo-promote ka ng sugal, di ka ba nahiya? Langya ka. Advertisements that deceive our people into thinking that these games are nothing but harmless fun. Na masayang ilaro itong mga games na ito. Pero hindi lang oras ang nauubos dito, kundi life savings ng ating mga kababayan. Kaya dapat na po natin ipagbawal ito kahit ang mga authorized online games ng PAGCOR. The taxes earned are not worth the social cost. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Nag-aaway-away na po ang ating mga pamilya. Tumataas ang kaso ng krimen. Nababaon na sa gabundok na utang ang manggagawang Pilipino, which then severely affects their mental health. Marami na rin pong kaso ng suicides related to gambling debts. And allow me Grabe to naman yan, read nakakatakot. the message from our mayor from Kibawe, Bukidnon. He said here, because nakita po niya yung post ko, babasahin ko munang Bisaya, Nana diri bro, nagpusta, teenager, online gambling, napildi, natalo ng 100 pesos, gisave sa iyang parents. So, tinago po, no, savings po ng kanyang mga tatay at nanay. Siguro less fortunate po ito under living, just below the poverty line. Less than a month, 100 pesos. 100 pesos lamang. Less than a month, ito po yung message niya sa akin. Not 100,000. 100 No, pesos. 100 pesos. Less than a month, napusta po siya, wala kay pildi man. Naulaw siya sa iyang parents, naghikog, nag-suicide. Imagine 100 pesos, then less than a month, nagpusta ulit siya, natalo, yung bata, nag-suicide. Oh, this is a true story. And then I said, normal kayo mga bata na 16 years old, varsity. This is the kid that killed himself. I'm not, of course, allowed to mention his name for their privacy. But normal kayo nga bata, 16 years old, varsity player, 1 week before nag-start game, July 12, nagpakamatay, nagpahikog, o naghikog, yung bigti. Kay ulaw kaayo sa iya mga parents, ulaw, nahiya po siya sa kanyang mga magulang. Kaya, Kasi ang problema, pinadali ng administrasyon ni Marcos Jr. ang pagka-cash in dito sa mga playtime na to. Ha? Napakadali, GCash lang, tapos may cash in ka na. Ang dali yung mag-cash in mga kababayan. Kaya tayo din naman tayo nagsusugal. Kasi nakakasira ho ng buhay yan. Anak ng tokuan, tagal mong pinagtrabahuan ng pera tapos isusugal mo lang. Kung ano ang binigay, makontento, huwag ka na mag-isip na, ay baka dumami pa, baka may pang ano pa ako na ganito, pag ganyan pa ako. Alam naman nun natin na talagang yung iba natin mga kababayan, diyan na kumakapit dahil napakaliit ng sweldo. Di ba? Ano yan, kumbaga, naiintindihan naman nun natin yan. Kaso, ang problema, dahil nga pinadali ng administrasyon na to ang proseso sa pagsusugal, ano sila kumbaga, ang bilis nilang mainggan yung magsugal kasi nilagay mo lang sa digital, ang tawag dito, app mo na transfer mo, ang bilis lang. Ang bilis mag-cash in, hindi kagaya nung kailangan mo pang pumunta sa ganito, bumili ng ganyan, tapos ipalit mo sa ganito para ka makapaglaro. Ngayon hindi na ho. Konektado sa iyong digital wallet yung digital wallet mo, makakapag-cash in ka ng diretso. Yun ho ang problema natin dito. Di ba? Wala naman tayong problema na mayroong online gambling na sugal-sugal. Okay lang yan. Pero wag naman ho sana yung tipong parang lang talaga, parang games lang sa apps lang na ida-download mo tapos maglalaro ka na. Ganun ho kadali. Okay lang, magsugal kayo, walang problema. Pero yung tipong wag nyo namang gawin na ang pamahala na to, wag nyo namang gawin na tipong accessible kahit batang maliit makakapagsugal. Ang dali, sobrang dali ho. Hindi pa natin sinubukan. Yung mga social media influencer, nagpo-promote ng sugal. Dapat yan ang abuli ng ng mga otoridad. Di ba? Ang laki ng bayad sa mga yan. Tayo ino-operan dito.
150 to 350,000 mag-promote ng sugal. Pagka umabot ng 200,000, 300,000 views, mas malaki po ang bayad. Meron nga email sa atin, 350,000 to 400,000 mag-promote ng sugal. O, betting site betting site. Betting site, sugal pare-pares lang ho yun. Betting app pala, sorry, betting app. Alam nyo yung mga betting app na yun, kunyari, maglalaban itong basketball, itong team na ganito, itong team na ganito, o sino kanino ka pupusta. Ganun ho yun, betting app. Parehas, wala akong kaibahan yun dun sa mga sugal na pinopromote nitong mga influencer na to. Ino-offeran ho tayo ng 350, 250, 150,000. Di ho natin kinukuha. Dahil sugal nga yan. Oh. Ang anong ginawa ng administrasyon, pinadali ho niya ang pagsusugal. Tinanggal nila yung online sabong, tinanggal nila ang pogo. Ang ginawa ho na, pinasugal nila sa bayan ng Pilipino, anak ng toko, sintu-sintu talaga tong These are administrasyon true na to. stories. We're not making this up. So sir, considering na rampant na yung online gaming, hindi na pwedeng i-regulate lang, talagang total ban ang isusulong na. Total ban. Ang problema kasi dito sa addiction na ito, apektadong lahat eh. Alam mo, unlike other addictions, for example, alcoholism, yung tao lamang pong iinom at siya lang ang Malalasing. mapapahamak, Oo. at kung nagkasakit at cirrhosis, siyang namamatay. Siyang Dito mamamatay. sa online Yun. gambling, Buong let's face pamilya it, yan eh. pondo ng pamilya ginagamit ng mga pumupusta. Correct. Naalala ko po yung post ni Kyle Jennerman, yung si Kulas, Becoming Kulas. Filipino. Nagkita po kami nung isang araw lamang, nag-lunch po kami, at kinikwento nga niya sa akin kung gaano kalungkot siya na nakikita po niya yung jeepney driver habang kumukuha ng bayad ay naglalaro po ng scatter. Itong Grabe. ano ba yan? Yung parang slot machine. At nakikita niya, pindot ng driver, natatalo. Kasi pag nagpipindot ka, hindi ka na nanalo, pindot ulit siya at 10 peso increments. So sabi niya sa akin, that whole 30-minute stretch, mga 500 pesos ang natalo ng driver na habang naglalaro nitong scatter na ito. So imagine, 500 pesos you lose that, yan ang income mo sa isang buong araw na pagbiyahe. Ang hindi ko kasi maintindihan ng ating mga kababayan, the mere fact na nagpunta ka sa betting app o application man yan, talo na ho kayo kagad. Kasi yung odds doon, paborable doon sa application na linalaro nyo. Hindi naman ho ginawa yan para kumita kayo. Ginawa ho yan para kunin nila yung pera nyo. Yung odds ho, walimbawa, ganito, pumunta kayo sa casino, automatic talo na kayo sa pagpunta nyo pa lang sa casino. The mere fact na nagpunta kayo doon, yung pagpasok nyo doon sa establishmentong na yon, ang odds diyan favorable sa house. Hindi naman ho sa inyo. Lahat ng laro doon, kahit sabihin nyo pa na ang daming nanalo dyan dahil, hindi ho, laging favorable yan. Ginawa yung mga laro na yan na mas mataas ang tsansa na manalo ng nagpapalaro. Mas mababa ang tsansa na manalo ng mga manlalaro. Ganon din ho doon sa mga, kumbaga yung casino dati, kailangan mo pa magpunta, mag-drive ka pa, mag-grab ka pa, magsasakyan ka pa. Di ba? Para makapunta doon sa mga establishmento na yon. Pero dito ho, hindi mga kababayan. Ang ano lang dito, may internet ka, may cellphone ka, o i-download mo na. Ganon ho kadali. At sa casino, merong minimum yan, 'di ba? Yung chips niyan, bibili ka o merong minimum, hindi pwede yung pa 10 piso diyan. 'Di ba? Ang minimum, let's say 500, 1,000, 'di ba? Ganun yung mga minimum diyan eh. Tapos alam ko, meron bang tagwa 100 na chips? Hindi ko alam, di tayo pero meron silang minimum. Pero dito ho mga kababayan, kahit 50 pesos lang pera mo, pwede mong ipasok diyan sa visit na app na 'yan. Ilang pindot lang 'yan, ubos yan sigurado. Kasi hindi naman ginawa yan para manalo kayo. Huwag kayong, ginawa yan para kunin nila yung pera nyo. Yung playtime, yung pinopromote nitong si Bossing Vic. Nako, sabihin ko sa inyo, yung odds dyan, favorable doon sa application, doon sa gumawa sa laro. Hindi naman sa mga naglalaro. Huwag mo kayong, yung mga pinopromote ng mga influencer na kayo, but ito, laki nanalo, 300,000, 200,000. Yun yung mga account ng mga naglalaro na yun, binigay ho yun noong mga nagpapapromote sa kanila.
para makita ng mga nanonood sa kanila, ay, ang bilis manalo, ang galing manalo. Pero hindi naman totoo yung mga account na yun. Hindi totoong pera. Anak ng topa, ipopromote ko, babayaran mo ko, let's say 2 million. Ipopromote exclusive, dyan lang ako sa Playtime. Hindi ako magpopromote ng ibang betting app o online gambling app. Di ba? Exclusive. Tapos tapos yung binigay mong pera sa akin, ipapasok ko doon sa laro. Ano ako, tanga? Binayaran mo na nga ako ng 2 million, isusugol ko pa. Di ba? Logic. Gamitin nyo ho yung mga sentido común nyo. Alam ko naman mga kasama natin dito sa PH Update, di nagsusugal yan. Palakpakan, yung mga nag-scatter dyan ha. Di nagsusugal yung mga kasama natin dito sa PH Update. Halimbawa, okay, influencer ako, babayaran mo ako ng 300,000 sa isang video, 250, 150. Depende sa makukuha ang views ng video na isisingit ko yung advertisement mo. Babayaran mo 300,000 piso. Ngayon ang gagawin ko, yung 300,000 ipapasok ko sa application mo. Ano ako, tanga? Wag ko kayong maniwala doon sa mga influencer na nag-i-scatter sila, pindot-pindot sila, di ba? Tapos biglang mayroong lalabas na pera. Kalokohan ho yun. Yung mga kababayan naman ho natin, di naman ho natin masisi dahil sa hirap nga ng buhay, pero gamitin ho natin ang ating sentido común. Kung yan binabayaran at yung account niya maya't maya kumikita, meron nung ibig sabihin yun. Iniinganyo kayo na subukan yung linalaro niya, sa gayong paraan, lahat ng pinambayad nila doon sa influencer na yun, babawiin nila doon sa lahat ng nanonood sa kanila. Kaya pagka ang influencer nagsusugal at hinihikayat kayong magsugal, i-unfollow nyo yan. Kasi ibig sabihin, wala ho siyang pakialam sa inyo. Hindi naman follower ang tingin niya sa inyo. Ang tingin niya sa inyo, pera na pwede niyang utuin at kunin, ibigay yung pera niyo doon sa mga nagbayad sa kanila. Maraming magagalit sa atin ito. Okay? Na dapat sana binigay mo na sa mga anak nyo yan, sa asawa mo, para mabayaran ang pangangailangan sa bahay. At kaya ako, I'm going to make this an advocacy of mine. It's not enough to do regulation kasi nakita mo naman na yun lalabas yung that's why na-late ako ng konti dahil gusto ko makita mismo, ako mismo sarili kong makita, saksihan itong online gaming na ito. It is so easy to enter the online gaming sites. Yeah, And pag may verified GCash account ka, agad-agad, automatic, makapasok ka na. Makakataya ka na. Regardless kung anong edad mo. Nakalagay lang dun, you must be 18 years old, you must know the ills of gambling. May konting pabala lang. Tapos, Sugal press na. I agree. Pag pinindot mo na yung I agree na yan, pasok ka na kaagad. Laro ka na. Na walang verification kung 18-year-old nga ba yun, sir? Oo, actually 21 dapat, but walang verification. Well, kasi yung ginamit natin GCash ay adult naman. No? Kasi yung GCash meron naman sila. In fairness, GCash meron naman silang verification method. But what people are doing to circumvent this is basically sometimes hinihiram nila ang may 21 na edad, di ba? Babayaran nila, they use the money, or sometimes they put up fake GCash accounts. And we've seen it happen because ang dami-dami pong scams, no? Since Senator Grace po passed the SIM registration, ang dami pa rin online scams. So, nakakalusot pa rin sila. So, it is still easy for them to be able to get a GCash account, a PayMaya account, or all kinds of e-wallets to play these games. The child that I mentioned na nag-suicide, that is just one of several thousands that are happening as we speak. No? Yung mga riders, mga farm workers po namin sa Bukidnon. Tinanong ko, out of 45 of our farm workers sa Bukidnon, almost half of them may accounts dito sa... Naglalaro sila, almost half. So, tinatanong ko sa kanila. Sabi ko, anong ginagawa? Ba't kayo naglalaro? Panglibang lang po, pang relax lang. Pero tinatanong ko, they lose an average of 500 to 1,000 pesos. Minimum, agricultural minimum wage earners ito. Di ba? Na-addict na. Hindi, tapos mamimigay tayo ng ayuda. Di ba, Sen? Di ba, mamimigay tayo ng ayuda ng AKAP, tupad, di ba?
Ganon ginagawa nila. Tapos yung mga makakatanggap ng tupad, sa pag-aakala na mananalo sila dyan sa visit na online gambling na yan, lahat ng nakuha nila sa tupad, ika-cash in nila. Dyan sa AKAP, dyan sa kung ano mang visit na ayuda yan. Di ba? Ganon nung nangyayari dito. Wag ho kayo gamitin ho natin, ngayong mga panahon na to, kailangan natin gamitin yung ating mga sentido komon. Yung mga pinapanood natin sa online, yung mga vlogger na, ito, ang bilis lang palang nanalo. Patulog na lang ako, nanalo pa ako ng ganito. Kabalbalan ho yun. Huwag ho kayong manalo at maniwala doon. Ngayon, kapit sa patalim ang mga kababayan natin, kasi ang mga, mga online app na yan, yung mga betting app na yan, kahit 10 piso lang, basta makuha nila sa'yo, okay lang. Di ba? Sabi pa nila, mag-cash in ka lang ng 50 pesos, okay na yan. Kasi alam noong anong tawag dito, ng app, na yung 50 pesos na yun, pagka-cash in mo, automatic sa kanila na yun. Lahat ng pinagbayad nila doon sa influencer na yun, bawing-bawi na ho sila. Manunood doon, halimbawa, 500,000. 200,000 na lang ang nauto nitong si influencer na to na mukhang di natin malaman kung anong pagmumukha niya. Mag-cash in ka lang ng 50 pesos. Tapos, times, let's say, 150,000. Nanunood 7.5 million pa rin ho yun, mga kababayan. Ibabayad lang nila sa influencer, let's say 2 million, exclusive. Wala ka nang ipopromote na betting app, di ba? O gambling app, wala na. Mag-cash in lang kayo ng 50 pesos tapos screenshot nyo, send nyo sa akin. Nauto. Doon sa nanood sa kanyang 1 milyon, nauto nasa 150,000 lang halimbawa nag-cash in. Dahil may parapolis tong si Kumag bibigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Send nyo lang sa akin na nag-cash in kayo ng 50 pesos. Yung betting app magkano nakuha? 7.5 million pesos. Gamitin ho natin ang ating mga sentido komon. There's no such thing as easy money. Wala akong ganon. Kailangan paghirapan, pagtrabahuhan. Walang easy money dito sa mundo na to. Kahit nga yung mga kalapating mababang lipad, di ba? Pinaghihirapan ho nila yan. Lahat ho, kailangan paghirapan. Hindi pwedeng kunin ng ganon-ganon na lamang. Ngayon, pagka nangako sa iyo yan, ika nga, too good to be true, ika nga ni Tatay Digong, mag-isip na ho kayo dyan. Pagka too good to be true yan, run as fast as you can, ika nga. Huwag kang lilingon dahil mayayari ka, mai-scam ka ng mga walang yung vlogger na yan. Magkano lang naman yung kanilang disposable income? Kaya, ito for awareness to wala akong binabanatan dito, baka sabihin, binabanatan niya si ganito, binabanatan niya si for awareness. Yung mga kasama kasi natin dito sa PH Update, mahal ko yung mga yan. Ayaw ko silang malulong sa ipinagbabawal na sugal, di ba? Mahal ho natin yung mga subscriber natin. Hindi ho natin sila pinapasugal dito. Wag ho kayo magsugal, masama ho yan. Nakakasira ho yan ng buhay. Di ba? Kahit sabihin nyo, lalo na yung online. Pagka na 100 kayo dyan, mindset nyo, babawiin ko yung 100 ko. Wala na kayo na trabaho, sa kakaisip nyo dun sa 100 nyo, kung magtatrabaho naman kayo, napakabilis nyo mabawi yun. Ganun nung nangyayari dyan. Brad, pautang naman ako 1,000. Bawiin ko lang yung natalong 500. Matatalo yung 1,000, dun na kayo mababaon sa bullshit na sugal na yan. balita sa Share, like and share. Napaka-critical ho nitong issue na to, issue ng sugal. Napaka-critical ho nito. Kailangan ho itong maintindihan at malaman ng ating mga kababayan kung anong klaseng panluloko ang ginagawa ng mga influencer na to. Again, guys, this is a serious issue. I spoke to manufacturers. I spoke to mall operators doon sa probinsya, hindi to yung mga SM. I don't know. I don't know the facts. Maybe we'll call them when we get to the hearings. We'll call SM, Ayala Malls. Bumagsak ang sales. Nakausap ko dito, mga Ororama, doon sa probinsya namin, yung mga local mall operators. Bumagsak ang sales. Nagtataka sila, ba't matamlay ang sales na yun? In other words, these last few months, matamlay ang sales. They also told me their suspicion is online gaming. Kasi, nauubos na yung pera mo para madala mo yung anak mo sa Jollibee. Di ba?
Imbis na madadala mo sila sa Jollibee, manunod kayo ng isang pelikula sa sinihan, hindi na nila madadala dahil nauubos na eh. Sa sugal. Wala sa sugal. Sa online gaming, nauubos na. And even we asked around, Brad, kung sakaling maisakatuparan mo yung plano mo na yan, papalakpakan kita dito sa PH Update. Senator Mig Zubiri, dalawang kamay na saludo ako sa'yo pagka kung sakaling maipatigil nyo ko yung visit na online gambling na yan. Pwede ho natin pagkakitaan yan sa mga nag-views naman ho tayo kahit papaano, di ba? Pwede ho. O sabihin ko na ba yung betting app na nagpapaano sa atin? O yung iba dyan ata, pinopromote na nila eh. Di ba? Pagka o yung isang vlogger, isang influencer, nagpo-promote ng sugal, maniwala ho kayo sa akin, ang tingin sa mga followers, sa viewers ng mga yan, walang kwenta. Kasi kung mahal ko kayo, salamat. Maya-maya, mahal ko kayo, magsugal kayo. Anak ng toko ang pagmamahal yan. Wala pa akong nakita na sinabihan mo na mahal kita o magsugal kaya ng pera. Okay lang sana kung yung influencer, bibigyan ka ng pera para magsugal eh. Kaso sasabihin niya, mahal ka niya, tapos yung pera mo, ipasok mo dito sa pinopromote kong sugal. Nang toko na nga, pag-usapan mo kasi sugal, medyo allergic tayo dyan. Di ko talaga kasi tayo nagsusugal. Ewan ko ba bakit. when I had a meeting with the NGCP recently, even power consumption is down. Ibig sabihin, wala na masyadong, siguro dahil nauubos sa sugal, baka hindi na gumagamit ng air condition, electric fan na lang. Mga ganun klaseng mga situations. But we Matindi ka, cannot brad, deny ha? that Extreme ka manufacturing na. is down, the consumption is down, consumer spending is down. Would it be because of this? If you ask me, my opinion, yes. And the proliferation of over 5 to 10 million Filipinos in online gaming. Right now kasi on different websites, I read that about 5 million, between 5 to 10 million Filipinos doing online gaming every day. So kung yan yung mga padre de pamilya, di ba? Yari. Yan yung mga nanay, yan yung mga Mga nakatanggap breadwinner. ng ayuda, yan yung mga Nakayari. tanggap ng 15, 30 na sweldo. Itinaya Na na yung itinaya na yung Oh. ano nila. Itinaya na yung kanila. Yari si Tambaluslus doon. Yung mga nakatanggap ng ayun, di ba yun din ang suspecha natin? Hindi naman napupunta sa merkado yan. Hindi bumabalik sa merkado yung binibigay. Kasi ang gustong mangyari, magkaroon ng strong purchasing power yung mga kababayan natin. Kaya binibigyan ng ayuda. Mayroon ng kalakas ang bumili. Kaso hindi na napupunta sa merkado, hindi bumabalik sa merkado yung pera na binibigay ng pamahalaan. Napupunta doon sa online betting app, yung mga online gambling na yan. Ano nangyari? Yun bang nararanasan na gutom ng sambayan ng Pilipino? Isa pa yan, yung gutom na yan. Suspecha natin dyan kung bakit maraming nagugutom dahil dyan sa online gambling yan. Mantakin mo, kada isang araw natatalo ka na lang ng 150. Ngayon, titiisin mo yung gutom mo para bawiin mo yung 150 mo, hindi ka na makakakain. Talagang tataas ang tawag dito, pagkagutom sa Pilipinas pag nagkataon. Kaya naman, itigil nyo na ho yan. Kasi parang droga ho yan. Kasi tayo, makakaliwa, droga at sugal, iisa lang ho tingin natin dyan. X lahat ho sa atin yan. Pagdating sa mga makakaliwa, pagdating sa droga, pagdating sa sugal. Pare-parehas lang ho itsura sa atin yan. Kita, no? Kanilang tulong ay imbes na ibibigay sa pamilya, naubos sa sugal. Ang yumayaman, iilan lang. And there's only about 20 or 30. Baka yung mga promoter yung yumayaman sa playtime. Tsaka yung mga influencer na sila pumapaldo. Takman tokwa, sana oil. Wag. Kaya ho natin, araw-arawin natin, kada isang video, aabot na lang ng 300,000 views, 200,000. Laki pera ho nun mga kababayan. Tapos yung mga view pa dito sa YouTube, mga quality views yan eh. Di naman kagaya sa FB. Dito talaga, totoong tao nanonood dito. Hindi kagaya doon. Karamihan mga, yung iba dyan, bot farm, di ba? Dito hindi mare-register basta-basta yung views nyo. Kaya pansin nyo, mas malaki yung views sa FB compare dito sa YT. Kung yung mga views dito, dadalin mo doon, parang million na datingan nun. The online gaming sites. These are now probably the most richest Filipinos in the country. At what expense? At what social cost? Guys, let me state this. Banatan mo, Brad, banatan mo.
specifics, let me state some facts. We are now the #1 gambling capital of Asia. Grabe Alam naman naman niyo yan. yun, you can go online. Anak ng Yung, toka. it's this website, C-Asia. Philippines is #1. #2 ang Cambodia. #3 ang Macau. #4 ang Vietnam. #5 ang South Korea. In terms of number of casinos. Sa online gaming, we're also close to being #1. The top 5 countries for online slot machine players, online yan for 2023. #1 is Indonesia. #2 is Cambodia. #3 is the Philippines. #4 is Myanmar. And #5 is Russia. Okay. So, top 3 tayo. Top 1 na nga tayo sa casinos. Top 3 na tayo sa slot machines. And this is in 23 statistics, 2023. Paano kayo na yun? Parang mas accessible na po siya. So, anong pong plano natin? We'll make our prohibited acts under our bill, Senate Bill number 142. That's Senate Bill number 142. It is the prohibited acts, establishment, operation, conduct of online gaming in the Philippines, which shall cover those offshore or foreign operated digital gambling platforms or applications. #2, acceptance of any form of betting or wager by digital gambling platforms or application through online. #3, facilitating the use of electronic wallet or e-wallet and other digital payment systems for online gambling. Pagbabawal po natin yan. #4, advertising through traditional media, online, and social media, including posts of content creators, vloggers, influencers, Yan. which promote online gambling and Yan. specific digital gambling platform. Yan, palakpakan natin. Itong si Zubiri. Gusto ko yan. Anak ng tokwa, yung mga influencer na yan. Daang milyon ang ibinabal din yan kada buwan. Nice one. So, ang gagawin po natin, website blocking, application removal, mandatory response period for all takedown and blocking of removal request issued by PAGCOR, the DOJ, of course, reporting and compliance mechanism, and penalties for non-compliance. So, yan po ang gagawin natin. There's also a list of penalties. For example, those who violate Section 4 and 5 will be met with the following. First offense, 20 million peso fine and suspension of license of 6 months. Second offense will be a fine not less than 50 million peso. Don't get me wrong, galit tayo sa online gambling. Pero kung hindi ipopromote yan na parang nagbebenta, kakain ka lang ng candy, okay lang yan. Walang magsugal kayo. Pera nyo yan eh. Pero wag naman nung sana napaka-accessible. Pero kung matototal ba yan, wala rin naman yung tayong problema. Or suspension of 1 year. And the third succeeding offense is the penalty of 100 million pesos and permanent revocation of its license permit operated by PAGCOR that PAGCOR will impose. And there's also the criminal act. The chief operating officer, president of the company shall be penalized with imprisonment of not more than 6 years by the court. So, also that the license and permit to be revoked under this provision for those registered gambling, these are for registered gambling operators with physical operations such as casinos, which are also into online gambling, and digital payment systems like GCash, Yan. PayMaya, Yan. and credit Yan. card companies. Nice one. So, yun lamang po. Of course, I'm willing to answer other questions about my other bills. But ito pang ipaglalaban po natin. I've gotten so much support from different LGUs. Ang dami pong LGUs sumusuporta nito. Ang dami pong Suportado kita dito, Brad. Suportado. 10,000%. Dito sa PH Update, lahat ng galaw mo, talagang ipapakita ho natin yan. Dahil yung sugal na yan, nakakasira ng buhay yan. Yung sinasabi ko sa inyo, huwag niyong paniwalaan yung mga influencer na yan. Ginugood time lang ho kayo ng mga walang yan. grupo ang nagpapadala po ng pasalamat sa akin online sa Facebook po. Salamat. And we have all sorts of NGOs that are really pushing for this. Sana wag na natin pag-usapan ng regulation kasi regulation nalulusutan So, sir, Nalulusutan. Kaya sana tulong-tulong po tayong pagbawal itong online gaming para sa ating bansa. sir, appeal ba kayo na maisama ito sa priority kapag nag-LEDAC meeting?
Yes, if I had an opportunity na makausap po ang ating Pangulo o ang mga leaders natin, Paano ba yan? Paano ba yan? Administrasyon niya nagpasugal sa sambayan ng Pilipino eh. Naku, yari tayo dyan. Yari. sana po may sama nila ito, pag-usapan nila ito sa LEDAC. Paano sila kukubra sa PAGCOR? Silang nagre-regulate niyan, di ba, PAGCOR? Paano sila kukubra sa PAGCOR? Kaya nga linagay nila yung mga bata nila dyan eh. PCSO, PAGCOR, di ba? Because the social cost is not worth it. It's not worth it. Correct. I believe. Nakita naman po natin nangyari sa Isabong. Yung mga naglaro po ng Isabong, biglang nabigyan ng napakalaking kapangyarihan that they already decided to take lives even into their own hands. So we want to remove this type of sickness in our society. And as I mentioned earlier, domino effect na ito. Siyempre, pag medyo ubus ka sa utang, na-addict ka sa utang, at nasa gambling, at nagkaroon ka ng napakalaking utang, ay domino effect na yan. May narinig po ako na may isang lalaki, ninakaw nila yung tip box ng restaurant last week. I read it on a news item. Dahil daw, babayaran daw niya, gagamitin daw niya sa online gaming at babayaran daw niya yung mga kautang niya dito. So, before you know it, Adik na talaga. we'll be a nation of gamblers and we'll be a nation sinking into this gambling addiction. So yung online gaming giant DigiPlus Interactive Corporation, which operates Bingo Plus, Arena Plus, and Game Zone, sumulat sila sa Philippine Stock Exchange, and they said that the recent price shocks had been triggered by the filing of the online gambling regulatory bill and online gambling prohibition bills at the Senate and House of Representatives. So, ibig sabihin, But that's part of the game. I mean, kahit mawalan sila. sin yan eh. Alam mo yung kung mga may syntaxes, di ba? Ano ba yung syntaxes? Yung Sigarilyo. alcohol, sigarilyo, sugal. Ano yan eh? It's an item, guys. It is a game. It is a vice that is not needed by society, di ba? So, pag pumasok ka dito sa industriya na ito, it's fair game. It's fair game. So, maraming bansa, like for example, Singapore, heavily regulated yung casino. As a matter of fact, yung casino nila ay nakikita lamang sa isang lugar. And they're only given one license. And locals are not, I believe locals are not allowed to play. Foreigners lang. Hinihingan ka ng passport. Kung wala ka foreign passport at Singaporean ka, hindi ka makapasok doon. And many other countries have banned online gaming, have banned casinos. As a matter of fact, sa United States, although they have Las Vegas, but you cannot just find an ordinary casino anywhere in the United States. For example, you're in Michigan or Connecticut or you're in California, kailangan mo pumunta sa Indian Reservation. Yung casino sa California is in Indian Reservation. Babiyahe ka pa ng malayo para pumunta doon. And it's not accessible everywhere. Here in the Philippines, you don't need to go to a casino. Ito lang, kailangan mo. Parang nagka-casino ka na. And minimum bet, by the way, is 1 peso. Sa casino, walang tumatanggap na 1 peso. Kaya tahimik lang ako pagdating sa baka nagkakasino tong si Senator Mix tayo, hindi natin alam. Hindi tumatanggap, siya alam niya. casino. Kasi sa casino, kailangan may disposable cash ka, dala mo eh. So, Correct. halos middle income to mayayaman ang naglalaro doon. Di ba? Sir, kapag nag-implement ng total ban sa online gaming, sa pag-aaral nyo, magkano magiging foregone revenue? Yan ang hindi ko pa alam. We'll find out. Do you have the list? Forget. Anong foregone revenue? At kung meron man, hindi yun enough